Sentence ka na. Dumi lang. Yung mga senior ng mga leon. Tayo sa grupo natin. Yuyo ba? Tayo. Tayo, nandiyan na. Tayo. Diyan? Di tayo. Di na tayo. Alas tayo. Ayun ba yung tatargetin? Para ayusin mo para. Kayang. Alright, so gentlemen, ladies, good morning. Good sir! Okay, welcome to Speedy Shooting Range. Morning. Okay, so I'm Police Staff Sergeant Jerry Salvino and my buddy Nazario andyan mamaya to facilitate your activity for today. Okay? So your activity is a gun safety seminar with marksmanship through practical shooting. Okay? Kumang ba? Sino naka-experience sa inyo practical shooting? Wala? Okay, practical shooting is a sports, okay? Ito po yung sports namin kung saan may kinalaman yung baril. Alright? So, sport shooting tayo, practical shooting yung gagawin natin. So, hindi na tayo yung gaya natin na precision lang. Tayo, putok, tayo, putok, tayo, putok. Ngayon, may takbo, putok, takbo, putok, takbo. Okay? So, mamaya i-elaborate ko mamaya yung natin, practical shooting natin. So, today, okay. So, ang pa natin is gun safety muna tayo, as always, di ba? Pagdating sa baril, pag baril yung pinag-uusapan, safety lagi ang muna. Okay? So, when we are speaking of safety, meron tayo cardinal rules of gun safety. Nakuha? Naninibago pa kayo? Okay, mindset natin, papunta tayo. Okay, so safety tayo. Meron tayong cardinal rules of gun safety to chamber awareness, muzzle awareness, trigger awareness, and your target awareness. Okay, so ano bang mga yan? Okay, chamber. Saan ba yung chamber ng baril natin? Dito. Okay, dapat aware tayo sa chamber. Sa chamber, ang sinasabi dyan is, consider every firearm as if it is loaded. Okay, so kapag nakakita tayo ng baril, naka-holster man yan, nakalapag man yan sa table, naka-case man yan, kung gusto nating galawin o gusto nating i-turn over, ang una nating gagawin is, i-clear natin yan. Okay? So maraming na-aksidente dyan sa improper practice of unloading your firearm. Okay, mapapulis man yan, mapasecurity man yan, mapa-law enforcement yan sa ibang bansa, nangyayari talaga yan. Pag improper yung ginagawa natin, unloading. Okay, recently may nangyari na naman sa PNP, stencil ng baril, yan, nakalabit yung baril. Hindi alam na loaded pala nung i-turn over yung baril. Yung naka-receive naman ng baril, kumpiyansa siya. Nagkumpiyansa siya na walang laman. Nakalabit. Totoo. Okay? May hospital na. Okay? So, as I said, consider every firearm as it is loaded. Okay, anong procedures natin sa pag-unload ng baril? Okay, kahit ito man lang matutunan natin. Procedures. Step-by-step procedures pag-unload ng baril. Anong naituro sa inyo? Okay, tanggal magazine, kasa-kasa. Umpisahan natin yan sa pagtutok sa baril sa safe direction. Alright? Kinuha natin yung baril, itutok muna natin sa safe direction. Para kahit pumutok yan, unintentionally or accidentally, walang tatamahang ibang tao. Okay? Sa floor, safe ba? Negative. Hindi. Okay? Pag yan, pumutok dyan, ricochet may habit. Okay? Yan yung nakasugat sa mga PNP na sinasabi ko. Okay? Isang putok, maraming casualty. Bakit? Ricochet times. Okay? Bumalik yung times. Yun yung cause ng pagka-hospital nila. Okay? So, andyan sa hospital na yan. Taguig Hospital. Okay? So, saan ba yung safe direction natin? Kung sa area ninyo, meron kayong unloading box or ammo barrel. Okay? Dito sa firing range, backstop naman tayo. Okay? Dyan sa mga may drum. Huwag dyan sa lupa. Naintindihan? Okay, so step number 1, face your firearm on a safe direction. Then, number 2, all throughout the process of unloading your firearm, dapat yung daliri ninyo or any part of your uniform or clothing things
is dapat hindi magalaw itong trigger. Okay? Ang barel, balaan mo yan, ilapag mo yan sa table, years and years to come, hindi yan puputok until such time na may gagalaw sa gatilyo. Okay? So dapat i-avoid natin na masagik natin yung trigger habang nag-unload tayo. Naintindihan? Yes, sir. Then, dyan na papasok yung release magazine. Okay? Paano mag-release magazine? By simply pressing your magazine catch button located here. Okay? So pindutin nyo lang yan. May magazine wala? Wala. Huwag kayong pakumpiyansa. Okay? Okay, nakikita natin, wala. Pero huwag kayong pakumpiyansa. Pag nakakita ka ng baril at i-unload natin, pindutin pa rin natin yung release magazine. Bakit? Kasi sa ibang grupo, okay, sa mga VIP, mga kanyan, nagpapafabricate kami ng maliliit na magazine na kasya sa loob na hindi nakikita sa. Okay, to fake your vision. Bakit? Kasi sa ibang institution, bawal magpasok ng baril. Tama? Yes, sir. At kung pinayagang ipasok yung baril, bawal at least walang magazine. Di ba, ganun yan? Okay, para lang sa security purposes, naglalagay pa rin kami ng maliliit. Na kunwari, wala naman. Okay? So, baka may mangyari sa post ninyo, naka-recover kayo ng baril, make sure tanggal magazine kung meron. Alright? Okay, so magazine out tayo. Next procedure. Kasa-kasa. Okay, bakit hindi natin ikasa-kasa? Bakit hindi pwedeng ikasa lang? Bakit? Bakit kailangan natin ikasa-kasa? Naiipit. Para sure. Okay? Kasi may tendencies na yung extractor ng baril natin which is responsible for extracting your ammunition from your chamber is stuck up. Okay? Bakit nag-stuck up yan? Kasi yung ibang post, sa ibang post ninyo is mga aircon, mga ganyan, nagkakaroon tayo ng moist. Pag may moist, yan ang nabibuild ng rust. Pag yan nag-rust, mag-stack up yan. Pag yan nag-stack up, hindi niya na nagagawa yung function na tanggalin yung bala sa chamber. Naintindihan? And pag yan kinalabit nyo, na hindi pa natanggal yung bala sa chamber, anong mangyayari? Boom, wala na. Alright? Clear tayo doon? Patay ang kawit Gusto bahay. yung subukan. Okay, huwag na natin doon. Okay? So ikasa-kasa natin. Then, i-check natin visually and physically. Alright? Silipin natin yung loob ng chamber kung walang nakapasulong. And if nasa madilim kayong room, lights out, mga ganyan, gamitin natin yung hinlilit natin, ipasok natin sa chamber para ma-feel natin kung walang nakapasulong. Naintindihan? Yes, sir. Alright, then to finally check kung wala talagang laman, kakalabitin natin yan sa paa natin. Okay? Pag sumakit yung paa, ibig sabihin may laman pala. Tama ba? Yes, sir. Mali. Doon tayo sa same direction pa rin. Doon pa rin sa same direction, ha? Kakalabitin natin yan, although nakita natin na wala, i-practice natin, nakalabitin natin sa safe direction. Okay? Kasi minsan, yung maling practice natin na natin na nagkasasa tayo, sinilip natin, kinalabit na lang natin sa kung saan-saan, nasasanay tayo ng nasasanay until such time na napapabayaan natin, and there we go. Accident yung mangyayari. Naintindihan? Yes, sir. Alright. So, purasan natin from the holster. Mag-unload ako ng baril. Tutok natin sa safe direction. Finger out, magazine out. Okay, check chamber kung wala, clear, kalabit. Ilang segundo? 30 seconds. 5 to 10 seconds, right? Compared sa mawawala sa inyo kung nangyari sa inyo yung nangyari kay ma'am, kay officer, nakasulat sa likod, nakaupo sa may post, may kausap sa labas. Okay? Anong nangyari doon? Nag-receive ng firearms, nagtanggal ng magazine, nagkasa, kinalabit sa paa. Okay? May dugo, ibig sabihin may ospital. May ospital, ibig sabihin may gastos. Okay? May putok, ibig sabihin may imbestigahan. Pag may naimbestigahan, may kulong pag may fault. Pag nakulong, walang sahod. Saan kukuha si Mrs. ng pang magpigula pang kaya ng mga bata? Sa loan. Maglo-loan, siyempre. Okay, ha? Kayo talaga. Ay. Okay. Okay. Para maiwasan natin yung ganong situation natin na dumating pa sa buhay natin, pasalamat tayo kay officer at natuto tayo. Okay? Saan siya nagkamali? Nagtanggal ng magazine, check. Nagkasa, check. Kinalabit niya doon sa paa. Okay? And one thing more, hindi niya sinilip yung chamber. And the worst is, busy siya sa kausap niya sa labas. Okay? Remember that when we are dealing with firearms, dapat ang focus natin nasa firearm mismo. Okay? Pwede ka namang magkipag-usap kahit hindi ka nakatingin sa kanila. Focus ka doon sa firearms kasi andyan yung threat. Okay?
Okay? Naintindihan? Yes, sir. Kaya mamaya, kung kayo na yung pumuputok, huwag niyong intindihin yung mga marites sa likod ninyo, i-perform nyo lang kung anong tama. Okay? Kayo naman, nanununood, huwag kayong sasabihin, ay, ang pangit-pangit ng pumuputok, kaya hindi nakakatama. Mga ganun, okay? Kasi mag-distract yung shooter at baka iarap pa sa inyo yung baril. Naintindihan? Yes, sir. Alright, so awareness na lang tayo dyan. Okay, tandaan nyo yung position natin na yan ha, para safe tayo. Naintindihan? Yes, sir. Alright, muzzle awareness. Ano yung muzzle awareness natin? Here's your muzzle of your firearm. Okay, anong sinasabi sa rule number 2 natin? Keep your muzzle, never let the muzzle of your gun be pointed to anything or anyone you don't intend to shoot. Okay, so huwag daw natin itutok yung baril kung saan-saan na hindi natin intention putukan. Okay? So dito yung Takumi Brothers. Diyan mo sa inyo? Okay. Kayo, mahilig kayong mag-vlog, mga ganyan. Huwag nyo nang gamitin content yung regarding sa firearms. Okay? Takumi Brothers, kunwari nang hold up. Okay? Pag ako yung pulis na andon, malamang pinutukan ko na. Okay? Sinong makakapagsabi na peke pa lang yung baril na ginagamit nila? Kesa mata ko nang hold up sila. May chance ako para putukan sila. Kesa naman ako pa yung ma-hold up. Nakakaya, pulis ako, ma-hold up ako. Okay? So napakaswerte nila, hindi nila ako napansin. Okay? So kayo mismo, huwag natin gamitin yung baril natin sa panakot, pang-prank, or whatsoever. Ang baril, responsibilidad yan. Once na na-issuean ko ng baril, may corresponding responsibility yan. Naintindihan? Yes, sir. Remember that pag bubunot pa lang ng baril is may kaakibat ng reklamo. Okay? Pag bumunot ka ng baril sa public places, ma-alarma yung tao. Alarm, skandal na naman yan. Okay? Pag tinutok mo yung baril sa tao, na wala ka namang intention putukan, may threat yan. Okay? Pag pinutok mo yung baril at hindi tinamaan, attempted yan. Pag tinamaan at hindi namatay, attempted pa rin yun. Pag namatay, pag nakon pa, murder. Okay? Habang buhay. Yan, kulong habang buhay. So, ang baril, andyan lang as part of our uniform and ginagamit lang yan for last resort. Naintindihan? Yes, sir. Okay, so muzzle awareness time. Dito naman sa laro natin, ang muzzle ng baril natin dapat hindi lalampas within 180 degree ng katawan natin. Ano ba yung 180 ko? Yon lang sa harap ko. Okay, bawal nang lumampas sa tabi, lampas sa paa, lampas sa taas. Bakit? Pag yan pumutok sa baba, delikadong pa. Pag yan pumutok sa taas, Delikado liligawan. okay, ligaw na bala. Okay? Pag yan pinutok mo sa tabi, andyan yung mga nagbibideo sa'yo, andyan yung mga nag-aaro sa'yo. Okay? So dapat dyan lang. Okay? Hindi lalampas sa 180 natin. Naintindihan? Yes, sir. And maski kahit naglalakad kayo, andyan pa rin. Lakad, forward, side, atras, ganyan. Okay, naiiwan pa rin yung baril doon sa mic. Galing siya sumayaw. Ano? Naintindihan? Okay, so Galing that's sumayaw. your muzzle awareness. How about trigger awareness? Chachacha yata ito eh. Anong sinasabi sa trigger awareness? Ito yung trigger ng baril ninyo. Ito yung trigger finger. Keep your trigger finger off the trigger unless you're ready to shoot. Okay? Huwag daw ipasok yung daliri sa gatilyo hanggang hindi kayo ready pumutok. Nakuha? Yes, sir. So, kailan natin masasabi na ready na tayo pumutok? Okay. Pag Bago umudyat. natin ipasok yung daliri natin, dapat sigurado na tayong ready tayo pumutok. Kailan natin masasabi na ready na tayo pumutok? Pag umudyat Pag instructor. nakatutok na kayo sa target. Okay? Tutok. From the holster, bumubunot kayo, finger out, naglalagay ng magazine, finger out, nagkakasa, finger out. Okay? Chest ready position, finger out, or low ready position. Then, pag sinabing go, pag nakatutok na kayo, sa kanyo ipasok yung daliri. Naintindihan? Yes, sir. That's the only time na pwede nyong ipasok yung daliri ninyo pag may gossip nga lang asawa. Ay, hindi. Yung baril ninyo. Okay? Ipasok nyo yung daliri ninyo pag nakatutok na kayo sa daliri. Naintindihan? Yes, sir. Okay. So yan. Then pag lilipat na naman kayo, finger out ulit. Naintindihan? Yes, sir. Lilipat, finger out. Especially pag nag-change mag kayo, finger out tayo lagi. Bakit? May ibang baril na kapag wala ng bala, di pa nakaganyan. Okay? Pag nilagay natin yung magazine po sa siyang pumapalo. Yes, sir. At pag nakakalabit yan, pag palo ng slide, puputok yan. Naniniwala kayo hindi? Niwala, sir. Subukan natin. Sino hindi naniniwala? Subukan natin. Okay, puputok po yan. Okay? Pag nakapasok yung daliri at pumalo yung slide, puputok po yan. Maniwala ko sa akin. Nangyari na yan. Okay, clear tayo doon? Yes, sir. Okay, so finger out tayo lagi.
Kasi yan mostly nagkakaroon tayo ng accidental discharge. Pag yung baril nasa aparador, nakaload yan, Nalaglag. nakabot-abot pa ninyo at nakalabit ninyo yung gatilyo, boom. Okay, nangyari yan, isang incident yan. Naintindihan? Yes, sir. Lalo na pag mga bata ang nakahawak niyan. So, ibang usapan na yan. Sa kanya. Okay, then target awareness. Rule number 4. Be sure of your target and what surrounds it. Okay? So, dito sa firing range, okay tayo sa mga target natin, well inspected yan. How about sa post ninyo? Maski may nagkikipagbarilan dyan, dumaan sa harap ninyo, puputokan nyo ba? Negative, sir. Public places. Okay? May tendencies na hindi kayo tumama at tumama pa sa mga civilians. Okay? And remember that your ammunition is 9mm, pointed yan at pwedeng intro sa katawan ng tao yan. Pwedeng tumagos yan kung tumama sa soft tissues. Sino hindi naniniwala? Subukan natin. Kung tatagos. Okay? Tatagos po yan. Baka may madami pa sa likod. Okay? So dapat be sure tayo sa target natin bago natin tutukan. Okay? Naintindihan? Yes, sir. Okay. And then, be sure of your target when surrounds it. Kailangan natin i-consider natin dyan yung may ghost ricochet. Okay? Pag unload ang baril, pinutok sa floor. Anong tinamaan? Tiles. Tiles, ricochet. Boom. Tiles, pag nabasag, matutulis. Tama? Yes, sir. Same thing with glasses. Okay? So, dapat aware tayo kung ano yung tinututukan natin. At dapat handa tayo kung sakaling pumutok yung baril, ricochet. Naintindihan? Yes, sir. Then, idadagdag ko, 5th rule natin, wala dyan sa rules o universal rule, is self-awareness. Okay? Self-awareness, ibig sabihin, ito tumutukoy sa inyo. Okay? Sino, dapat tayo mentally fit, physically fit, and emotionally fit. Sino sa inyo yung may karamdaman, may arthritis, physically? Wala yung daliri. Mami na. Okay, wala. Yung may arthritis pa, hindi makalakad, hindi makatakbo, hindi makalood. Okay, magsabi lang kayo mamaya pag-complete your phone tayo. Right? Okay. Sinong may maintenance? Nagagamot. Baka bawal mapagod. May instruction na bawal mapagod. Wala? Okay. Mentally fit. Physically fit. Mentally fit. Okay, kulungan niyo ako mamaya kung may problema yung mga kasama ninyo ha. Pero kayo mismo dapat. Kayo ha. Okay, member din ako sa mga Facebook page ng mga kagaya na mga security professions. Ganyan, at nakikita ko yung mga nagsusuicide din ako niya. Okay? So, pakiramdaman nyo yung mga kasama ninyo na pagdating nyo sa post ninyo at mag-turn over ka ng baril, kung napansin nyo na parang may malalim na problema, unusual yung dating ng aura niya, magdalawang isip kayo bago Iba kayo pinuputukan nito. mag-turn over ng baril ha. Giti. Mahirap na. Okay? Bilat. Yung pinuputukan. Yan. Oh, may salipin. Mga babae, baka may buntis sa inyo. Lalaki, meron din. Ilang months na ba? Okay, dito na sa akin mga babae ha. Pag may buntis kayo, baka hindi nyo kayanin yung impact. Naintindihan? Okay, so dapat fit na fit tayo. Naintindihan? Yes, sir. Okay, walang napipilitan dyan. Okay, so leave your problems behind. Okay? Focus tayo sa kung ano Kaltas ginagawa man, natin. pagiliga, para firing. safe tayo. Okay? Moving on! Next topic is your marksmanship. Okay, pahapyaw lang to, refresh lang to sa inyo. Marksmanship as defined the ability to hit a target. Okay? So ibig sabihin, pag nakakatama kayo sa target, ang tawag sa inyo is marksman. Okay? So paano tayo matawag na marksman? Paano tayo makatama sa target? Okay? By simply applying all the fundamentals of your marksmanship. So ano ba yung mga fundamentals ng marksmanship natin? Talas ng mata, talas. Okay, we have there stance, grip, aiming, breathing, squeezing, follow through. So iba-ibang author, iba-ibang concept, iba-ibang instruction, iba-ibang concept yan. Okay? So it's up to them kung paano nila iparating sa inyo. Sa akin, gagawin ko lang 4 yan para madali yung tandaan. Okay? We have there grip, stance, aiming, and your squeezing. Diyan lang tayo, 4 lang na yan. Okay? So sa 5 na cardinal rules, 4 na marksmanship, 9 lang. Mas mababa, bahagya, kaysa sa 11 GO ninyo. Mas madaling tandaan. Okay? Ayan. So start natin sa grip. Pag yung grip, sa grip natin, ang tatandaan nyo, V-shape and 45 degrees. Okay? Dalawa lang yan. Shooting arm, form your letter V. Supporting arm, 45 degrees. Okay? Paano natin i-apply yan?
Pag hahawak tayo ng barel, okay, yung V-shape na sinasabi ko, isagad nyo dito sa may beaver tail ng baril ninyo. Okay? Beaver tail ang tawag dito sa pagkukan. Sagad. Okay? Huwag nyo makahayaang may awang yan. Bakit? Kasi pag ang baril pumuputok, may recoil yan. Gumaganyan yan. Okay? So dapat kalsuhan ninyo. Kalso. Okay? Ganun. Naintindihan? Sagad. Sagad ha? Mas masaya pag sagad, I promise. Okay? Ayan. Then how about yung 45 degrees? 45 degrees, ilapat nyo lang dyan. Okay? Yung part na yan, yung part na ito, is nakalapat dito sa space na yan. Dapat nakaganyan yan. Hindi ganyan, hindi ganyan, hindi ganyan. Okay? Ganyan lang dapat. Wala din ganyan. Walang ganyan, ganito lang. Naintindihan? Yes, sir. Nakikita nyo yan. Okay, so ganito lang. Okay, ganyan lang yung hawak sa baril. V-shape, 45 degrees, ilapat. Okay, dapat cover nyo lahat ng grip dyan. Naintindihan? Sa grip natin, malalaman kung makukontrol natin yung baril. Pag kayo kinontrol ng baril ninyo, wala kayong natamaan. Ang baril pag pumuputok, pumapalagyan. Ngayon, pag hinahayaan yung pumapalagyan, ibig sabihin, weak kayo. Okay? Nagpapa-under kayo sa asahay sa baril ninyo. Okay? Yan. And then, how about stance? Nakahawak na kayo ng baril. Ang next na move natin dyan, haharapin nyo ngayon yung target ninyo. Sa pagharap sa target, ang tawag dyan is stance. Sa stance, ang tatandaan nyo lang, balance ng katawan. Okay? Balance ng katawan. Stance is how you receive yung impact ng baril. Okay? So sa stance natin, meron tayong two common stance. Yung pinakakilala. Yung isosceles at saka yung waver type. Okay? So sa isosceles, kung gusto nyong i-perform, ganito lang yan. Toes pointing to your target, knees, bend konti, lean forward yung katawan, straight elbow. So ganyan. Okay? Balance. Then, isosceles naman, waver type naman, nakaganyan. Nakatras yung isang paa, applicable yan sa rifle or sa shotgun. Okay? Para kapag pumutok yung shotgun, ay yung malalakas na paan, yung impact masasalo ninyo. Naintindihan? Yes, sir. Pero once in a while, maging tanga din tayo. Subukan natin na kaganyan. Okay? Subukan Tanggal natin ngipin. na kaganyan na shotgun ang gagawin. Kasama ko dati tanggal ngipin eh. Dito yung shotgun ah, nag-firing. Okay, naintindihan. Yan yung basic. Ngayon, hahayaan ko kayo Ginawang sa sight? kung anong stance ang gusto nyo. Stigil ng ngipin. Kung anong stance ang applicable sa inyo. Kasi hindi ibig sabihin na kung ano yung applicable sa akin is hiyang din sa inyo. Okay, magkakaiba tayo ng body physique. Magkakaiba tayo ng physical conditions. Kaya hindi ibig sabihin na tama sa akin is tama din sa inyo. Okay? Lean forward ang sabi, pero pag yung matataba, malalaki yung tiyan, baka kung lean forward, baka masubsob pa sa yan. Pero avoid lang natin yung nakagano na. Nakapag pumuputok, para kayo nung tinatamad na pumuputok. Nangyayari yan. Pinapatukan ko yan. Kasi ang pangit, may video pa naman. Mapapaya ang agency ninyo, mawawalan kayo ng kliyente at the same time, pangit din ang impact sa... Baka may Barbie dyan pag pumutok. Okay? Barbie. So iwasan natin mangyari yan. Naintindihan? Okay. Then, okay na, nakahawak tayo ng baril, nakaharap na tayo sa target, anong sunod na gagawin? Sisipat na tayo. Okay? So sa pagsipat or aiming, anong kinoconsider natin dyan? Sight alignment and yung sight picture. Okay? So sa sight alignment, ano ba ina-align natin? Front sight, rear sight. Okay? Bubong ng front sight at saka bubong ng rear sight dapat pantay yan. Okay? And same space sa gilid-gilid. Nakukuha. Yes, sir. Wala na yan. Dapat pantay. Level, naka-level yan. Then, same space distribution. Anong mangyayari pag yung front sight is mas mataas kaysa sa rear sight? Ang tama nyo nasa taas. Alright? Pag yung front sight ninyo is mas mababa kaysa sa rear sight, ang tama nyo nasa Baba. baba. Okay? Pag yung space sa kanan mas maluwag kaysa sa kaliwa, ang tama nasa gilid para sigurado, pero kanan o kaliwa? Okay, it's either dyan. Okay? Pag mas maluwag yung kanan ninyo, ang tama ninyo nasa kanan. Naintindihan? Yes, sir. Alright. So, dapat pantay yan, bubong sa bubong, same space sa gilid-gilid. Naintindihan? Yan yung sight alignment natin. Kaya pag sinisigawan kayo, sight alignment, sight alignment. Yun, ibig sabihin, mag-focus kayo ulit dyan. Okay? And then, meron pa tayong sight picture. Sight alignment, isasama natin si target, that comes our sight picture. Saan tayo sisipat sa target? Sa
gitna. Kasi yung baril nyo, I presume nakasiro yan sa gitna ng target natin. Okay? So meron tayong kwan ngayon. Meron nagsabi, our eyes can only focus at one thing at a time. Okay? So sa isang bagay lang daw tayo kayang mag-focus. Yung mata natin kayang mag-focus sa isang bagay ng sabay. Okay, so paano ba yan? May target, may front sight, may rear sight. Saan tayo mag-focus? Anyone? Hindi, I mean saan tayo mag-focus dito? Target, front sight, or rear sight? Target. Sa target? No. Diyan napapasok yung target blurred, front sight clear, rear sight blurred. Okay? So ibig sabihin dito tayo sa front sight mag-focus. Okay? Kaya pag sumilip tayo, hanapin natin si front sight, dapat yung front sight maliwanag na maliwanag. Okay? While aligning yung sa bubong ng front sight sa rear sight, yung target natin is parang almost background lang siya, blurred. Okay? Yung iba ang ginagawa, nakatingin sa target, boom, boom, boom. Sir, walang tama. Okay? Napakatama. Okay? Boom, boom, boom. Sir, walang tama. Ako, yung bala mo dun sa taas. Patay mo. Dapat ang focus ninyo nasa side alignment, more sa front side. Naintindihan? Alright. And then, pag kasipat natin, anong susunod na mangyayari? Nakahawa na tayo ng baril, nakaharap na tayo sa target, nakasipat na tayo. Okay? Fingering. Ano pa gagawin natin? Kakalabitin na lang yan. Okay? So, sa pagkakalabit natin, yung trigger natin dapat backward motion lang. Hindi yung boom, boom, boom. Okay? Too much anticipation of your firearm. Okay? Huwag nating hayaang gumanyan or gumanon. Okay? Nangyayari yan for common mistakes of trigger squeezing is yung healing. Healing, ibig sabihin ito yung heal na pupush nyo yan. Pag pumuputok, kakapanood nyo ng carbo dalisay, gumaganyan. Okay? Huwag nating gawin yun. Sa sobrang gigil, sa sobrang nervyos, napipindot natin ito. Kalma lang. Naintindihan? And then, anticipation or jerking, slapping. Okay? Ang nangyayari dyan, gumaganon kayo. Okay? Okay na lahat ng tayo mo, okay na ang grip mo, okay na yung sipat mo, pero pag kalabit mo, gumaganyan ka naman. Hindi ka rin tatama dyan. Okay? Mabigat Bakit? ang Anong uso nito. nangyayari? Enemy. From the trigger guard, gumaganyan kayo. Okay? Mali practice. Dapat ipasok nyo na yung daliri nyo pag nakatutok na kayo, at habang sumisipat kayo, daan-daan nyo na hinihila yung trigger. Okay? Para swak na swak. Okay? Huwag nyong binibigla. Baka hindi matuloy. Hindi matuloy yung tutok. Naintindihan? Yes, sir. Alright. And then, bawal ang sobra ang pasok ng daliri. Bakit? Masakit. Nahihila yan. Okay? Reason na pumupuntang kanan yung tama ninyo kasi sobrang pasok ng daliri, naghihila nyo yung trigger. Okay? Pero bawal din ang bitin. Okay? Kasi pag bitin yung pasok ng daliri, Dulas. natutulak siya pakaliwa. That's the reason bakit nasa kaliwa yung tama. Naintindihan? Yes, sir. So ano ba yung tama? Sakto lang. Sakto lang. Sakto lang. Okay? Pag sobrang Sakto haba. lang na to the point na yung pag hinihila nyo yung trigger is paatras lang yung movement. Okay? Paatras lang yung movement. Hindi yung natutulak at hindi yung nahihila. Naintindihan natin? Okay. Follow through breathing to follow na lang yan pag nag-advance na kayo. Okay? So any questions? Any questions? Kung wala, tuloy pa rin tayo. Next topic natin, practical shooting. Okay? So sa practical shooting, as I said, yung may takbo, putok, takbo, putok, takbo, putok. Okay? Ang binibit natin dyan, oras. Okay? The smaller the time, the smaller the dividend, mas malaki yung score mo. Okay? So dito sa targets natin, meron tayong dalawang klaseng target. Taper target and yung bakal. Right? In every board, required siyang putukan ng 2 beses. Okay? So kung may nakakita ko ng board, tuk-tuk, tuk-tuk, tuk-tuk. Ganun. Sa bakal, as long as hindi tumutumba, pwede niyong putukan ng putukan. Okay? At kapag natumba, putukan niyo pa rin para tumayo ulit. Okay? Kidding aside. Okay. So ang mangyayari dyan, dito yung unang port. Pag sinabing go, kunin yung barel, kasa, isang kamay lang muna. Isang kamay, tugtog, tugtog, tugtog. Okay? Change mag tayo, tugtog, tugtog, tugtog. Change mag ulit, takbo doon. Takbo sa harapan. I-balik na natin yung target sa taas. Kunin yung magazine dito. Tugtog, 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 tugtog. Change mag. Tugtog, 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 tugtog. Change mag. Okay. Dito, aatras tayo dyan.
Okay, dapat aware kayo sa muscle ng baril nyo. Kapag tumatakbo kayo, nakaganyan dapat. Okay, practical shooting tayo. Ibang usapan yung tactical na kapag gumaganyan. Okay, tactical yon. Dito, practical shooting tayo, so dapat andyan lang. Okay, dyan lang. Or, ganito. Kaliwete, pwedeng ganito. Kanan, ganito. Yan po ninyong 7 rounds dito sa engage yung bangal natin. Naintindihan? Pag hindi naintindihan at alam ko na hindi nyo naintindihan, mag-observe kayo habang may nagpiperform. Naintindihan? Yes, sir. Sir. Yun lang ang naintindihan nyo. Okay? So dito, may bakod na yan. Bawal na kayong pumasok dyan ha. Hanggang dito lang yan. Tugtog, tugtog, tugtog. Change mark. Tugtog, tugtog, tugtog. Okay? May barricade yan. May purpose yan. Bakit? Pag nag-change mark kayo, take cover. Hindi naman yung nagkikipagbarilan kayo, ops, walang bala. Teka lang. Karto dalisay. Teka lang. Maglulod ako. Okay, tuloy tayo, pare. Yan. Hindi ganon. Okay? Take cover. Then, pasa, tugtog, tugtog, tugtog. Then, takbo ulit doon. Naintindihan? Yes, sir. Okay, observe kayo mamaya para more love. Okay, kung wala ng questions, pila na tayo doon. Kala kayo sa buhay ninyo. Tapos na naman ang pambobola ko. Mabigat yung nozzle nito. Dapat pinagaanan natin. Suwi nyo ba yung matandang bakaykay? Yung nasa circuit? Galing BJC yan eh. Kasama ko yung dati. Tanong natin sa babae kaso baka matanda. Hindi pa rin ako. Yan mga